Isang duel sa pagitan ng dalawang kapangyarihan. Ang labanan ng pinaka, agad itong sumabog. Ang susunod na asul na manlalaro na lilitaw, Muay Thai mula sa Portugal. Francisco. Susunod, mangyaring, ang pulang manlalaro ay mula sa China. Boxing mabangis na general, ang Mengguo ay nasa silangan. Asul na manlalaro Francisco. 23 taong gulang, mula sa Portugal, taas 177 cm, profesional na record, 8 panalo sa 12 laro, 7 kos. Susunod, ituon ang iyong pansin, ang aming Mengguodong sa pulang bahagi. Siya ay 21 taong gulang at mula sa China, taas 173 cm, 17 profesional na mga record, 14 na panalo at 4 kos. Napakalakas din ito. Magsilbi bilang referee ng larong ito, Pang Hong Tao. Kumusta ang mga manonood? Maligayang pagdating sa patuloy na panonood ng alamat ng Emmy World Fighting Championship. Ito ay isang klase ng 65 kilo. Ang pulang manlalaro ay Mengguodong. Ang asul na manlalaro ay si Francisco. Si Mengguodong ang kauna-unahang tao sa ating Chinese Muay Thai Major Level. Ang disipulo na ito ni Li Baoming, mayroon siyang isang mahusay na background sa pagsasanay sa Muay Thai. Ngunit kamakailan lamang ay nagsanay siya ng kaunti pa sa libreng pakikipaglaban. Makikita natin ang yakap ng kanyang boxing style. Mayroon pa ring isang tiyak na pagkakaiba mula sa tradisyonal na yakap ng Muay Thai. Ang Francisco na ito ay mula sa Portugal. Mayroon din siyang background sa Muay Thai. Pagsasanay sa Chinese Muay Thai. Pagsasanay sa Muay Thai sa Portugal. Hindi ito pareho. Dahil sa katunayan, ito ang pinakamaagang pagsasanay sa Muay Thai sa China. Ito ay isang kampyonato Muay Thai. Hindi isang profesional na Muay Thai. Kaya ang teknikal na sistema ay mukhang katulad. Ngunit iba pa rin ang estilo. Dahil sa aming profesional na pagsasanay, ang layunin ng profesional na kompetisyon ay magdulot ng kaunting pinsala sa kalaban. At ang aming amateur na kompetisyon, maaaring medyo mas mataas ang mga teknikal na kinakailangan. Kanan. Coach Dong, tingnan mo, si Francisco ay isang manlalaro. Ang bawat suntok ay isang pakiramdam ng pagbibigay ng lahat ng iyong at relatibong nagsasalita. Tila pinagsama-sama ni Mengguodong ang lahat ng kanyang lakas. Hatiin sa 4 o 5 beses upang atakehin. Isang ganap na naiibang uri ng manlalaro. Nakikita mo lang ngayon, ito ay nasa proseso ng pag-urong. Pindutin ang isang front hand level hook. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa boxing na dapat ipadala at tanggapin. Ang napili ng mga tagahanga, Mengguodong, pagkatapos ng paglabas na may isang suntok, gumawa ng mga galaw para sa iyong likod. Ito ay nagbibigay daan para sa mahusay na postura ng katawan. Ibig sabihin, ang unang suntok ay dapat na ang paghahanda para sa pangalawang suntok. Kanan. Alam mo, nakikita rin natin si Mengguodong dito. Alam mo, ito ay isang napakatatlong dimensional na estilo ng paglalaro ngayon. Ang unang suntok ay tumama sa ulo. Ang pangalawang suntok sa tiyan. Ang pangatlong suntok ay isang flat hook at pagkatapos ay tinamaan ang ulo. Ang multifaceted na pag-atake na ito sa nakaraang libreng estilo ng pakikipaglaban. Relatibong nagsasalita, si Mengguodong ay may kakayahang umangkop sa ganitong paraan. Siyempre, mas mataas pa rin ito kaysa kay Francisco. Ngunit tila si Francisco, nakikita mo ang lakas ng mabigat na suntok na ito. Sa katunayan, medyo kapaki-pakinabang ito. Kumusta naman si Mengguodong? Laging may hawak na kamay. Protektahan ang iyong mas mababang noo. Gawin ang ilan sa mga pag-iling na ito sa balikat. Sinusubukang lumapit sa kalaban. Pero mabigat ang mga suntok ni Francisco. Nakakatakot. Kaya ito Mengguodong, huwag kang makisama sa yakap na ito. Dapat itong maging mas mahigpit. Tingnan ang suntok na ito na pumapasok. Ito rin ay napaka-nakamamatay. At ang mga aksyon ni Francisco. Email address. Sa oras na ito, sa palagay ko, kumuha ng kontra-atake si Mengguodong.
o gumawa ng isang kombinasyon. Ang ganitong uri ng nakakasakit na pagkakataon, dapat itong maging kaunti pa. Nakikita mo ang kontra-atake. May katangian ang manlalaro ng counter-frame. Harapin ang kalaban ng mag-isa. Ang front hand jab na ito ay madali at madali. Sa pamamagitan ng kanilang sariling mga gilid. Ganitong uri ng pag-alo, magtago, okay. Agad na natapos ang unang round ng laban. Patungo sa dulo, hinawakan ni Meng Guodong ang isang counter-attack sa pamamagitan ng isang malawakang sipa. Francisco, gusto ko lang mapakinabangan ang taas at haba ng braso ko. Pindutin ang mataas na sweep na ito. Sa palagay ko ay tumama ito sa lupa sa isang suntok. Ito ay may epekto ng knockdown na ito. Ngunit ang pagkilos na ito nang walang anumang foreshadowing. Madali itong umiwas. Dapat sabihin na sa unang pag-ikot ng magkabilang panig. Sa katunayan, walang sinuman ang maaaring makinabang ng higit pa. Malinaw na pakiramdam ang manlalaro na ito ng Meng Guodong dahil sa taas. Hindi gaanong maraming pakinabang. Ngunit, tila mas mataas ang dalas ng pag-atake niya. Kanan. Alam mo, ito ay isa pang pag-iwas sa isang side dodge ng isang front hand punch. Coach Dong, tingnan mo, si Francisco ay isang manlalaro. Medyo mataas ang baba. Lalo na kung ikukumpara siya sa Mongolia. Nakatago sa loob ng mga balikat na ito ang silangang baba ng estado ng Mongolia. Bakit niya itinataas ang kanyang baba? Isa ito sa ating mundo. Isang pagkakamali lang ito. Siguro dahil mas matangkad si Francisco. Noong siya ay nasa silangan ng Mongolia. Sa panahon ng pag-atake sa silangan ng estado ng Mongolia. Marahil mula sa pananaw ni Meng Guodong, malinaw na mas mataas ang baba niya. Pahalang na linya ng paningin. Sa ngayon ay nasa loob na ng bahay ang dalawa. Pagkakasangkot, sa mga patakaran ng Emi Legend, pinapayagan itong mag-wrap up, pinapayagan ang pag-aayos ng tuhod, at pinahihintulutan na maging sa tuhod at ulo. Ang mga tuntunin ng Emi Legend, pinapayagan ang patuloy na suntok sa tuhod. Ngunit kung ito ay sinabi, kung ang dalawang panig ay masyadong entangled masyadong maraming, tatapusin na ang referee. Tingnan ang manlalaro na ito ng Meng Guodong. Tingnan ang kombinasyon ng mga kamao at tuhod. Palagi siyang may magagandang pagtatanghal. Tingnan ang proteksyon ng iyong mga kamay. Hinawakan niya ang frame na medyo mataas. Mataas na panganib sa pagwawalis. Isa pang mataas na pagwawalis. Ngunit sa oras na ito, sa makatuwid, ang teknolohiya ay muling ginagamit. Hindi ganoon kadali makuha ito. Pindutin ang tiyan, sa sulok lamang ng larawan. Coach ni Meng Guodong. Labis na kinakabahan si Li Baoming. Dapat itong sabihin, ang ikalawang pag-ikot na ito, bagamat ang dalawa ay pantay na malakas, ngayon ay tila ritmo na. Bagamat bata pa ang manlalaro na ito ng Meng Guodong, ngunit ang laban ay hindi nagmamadali, bihira. Narito ang hoop leg, bump ng tuhod. Sa oras na ito, kung ang dalawang panig ay labis na nag-ugnay, agad na tatawagin ng referee ang isang stop. Ito lang. Paalala ni Teacher Pang. Francisco, huwag mong ipagwalang bahala ang pagkubkob. Ano ang sitwasyong ito? Kumusta na si Francisco? Maaaring ito ay isa. Lumipat si Francisco. Tila tinamaan nito ang kanyang crotch. Isang galaw na humihipo sa kanyang crotch. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumigil ang referee. Tumalikod siya. Hindi ito dapat. Bilang isang profesional na boksingero sa ring, hanggat hindi tumigil ang referee, dapat kang magpatuloy sa pakikipaglaban. Paano mo maitatalikod ang iyong kalaban? Ito ay mabuti. Tingnan natin kung makukuha ni Meng Guodong ang pagkakataong ito. Magsagawa ng ilang mas epektibong mabibigat na hit. Pindutin muli. Napakalakas din ng forehand flat hook ni Francisco na ito. Mabagal ang pagkilos ni Francisco. Ngunit maganda pa rin ang performance nito sa mga tuntunin ng puwersa. Sa wakas, ilang segundo ng pag-ikot na ito, isang kaliwang sweep at isang kanang sweep. Tapos na ang round na ito. Nasa kalagitnaan lang ng knockdown na ito si Director Dong. Bilang isang profesional na boksingero, bakit kung minsan ay ganito ang pag-ugali niya? Balikan ang iyong likod sa iyong kalaban. Sa palagay ko ito ay isang hindi inaasahang sitwasyon. Nakita lang namin ito, bago tumalikod si Francisco, gumawa ng isa. Ito ay isang pagkilos ng pagtakpan ng crotch ng isang tao.
baka may pag-asa pa siya. Hayaan ng referee na itigil ang laro. Ngunit, siguro galing siya sa ganitong anggulo. Nakikita mo na ito ay nasa likod mo lang sa referee. Hindi ito malinaw na nakita ng referee. Ang kanyang kilos sa referee. Nakita mo lang ito ngayon. Sa huling sandali ng pag-alis ni Meng Guodong, ang bahagi ng kanyang binti at bukong-bukong, maaari itong ibitin. Ang crotch ni Francisco, kaya Francisco, tumalikod lang para umangkop. Tila nababagay ito sa susunod na laro. Maaaring maapektuhan ito ng crotch na ito. Mukhang isa pa rin ang Francisco na ito. Bilang isang manlalaro na nakapaglaro ng halos 20 laro, o wala akong gaanong karanasan sa larangan. Panoorin natin ang ikatlong round. Patuloy pa rin kinokontrol ni Francisco ang distansya gamit ang kanyang forehand. Ang dalawang taong ito ay positibo at negatibo. Alam mo ba na si Meng Guodong ay isang kontra manlalaro? Ibig sabihin, ang kanang kamay at kanang paa ay nasa harap. Siya at si Francisco ang pangunahing manlalaro. Iyon ay ang kaliwang kamay at kaliwang paa sa harap. Ang kanang kamay at kanang binti ay bahagi ng iyong mabigat na suntok. Pag-usapan natin ito sa pangkalahatan. Naglalaro ang mga manlalaro sa harap at likod. Ang mga backhand na tuwid na suntok at gitnang pagwawalis ng mga binti sa likuran ay mas karaniwang ginagamit. Dahil ang aming gitnang pinto ay malawak na bukas sa posisyon na ito, ang epekto ay magiging mas malaki. Ngunit sa labas ng kabilang partido, iyon ay ang kanang bahagi ng counter frame player o lumipat sa kaliwang bahagi ng pangunahing frame. Kahit papaano, maiiwasan mo ang suntok na ito. Kanan, sa amin, nakita ko rin ang higit pa mula sa magkabilang panig. Lahat sila ay nasa gitna ng pagwawalis ng mga paa sa likuran, at isang tuwid na suntok gamit ang likod na kamay. Ang backhand punch na ito ngayon lang nagpabagsak kay Francisco. Sinamantala ni Francisco ang kanyang taas. Madalas na may mga paa. Isang pag-atake sa silangang pinuno ng estadong ito ng Mongolia. Kaya sa oras na ito, dapat ipagtanggol ni Meng Guodong ang kanyang sarili. Ang kamay na ito ay dapat hawakan ng maayos. Lalo na sa ikatlong laro, kapag bumaba ang pisikal na fitness ng lahat. Nakikita mo, ngayon lang si Francisco, mataas na sweep-sweep, malinaw na may intensyon siya. Ang layunin ay gumawa ng pangwakas na desisyon. Dapat sabihin na si Francisco, nakikita mo ang click na ito sa puwersa na ito. Kabilang ang forehand flat hook na ito. Kabilang na ang leg sweep na ito. Ang puwersa ng pag-click ay napakakinis pa rin. Napakalakas. Nakaharap kay Meng Guodong. Alam mo, mataas talaga ang sweep na ito. Nakabitin sa mukha. Bagamat wala itong gaanong epekto, ngunit ito rin ay isang paalala ng mga pangangailangan ng estado ng Mongolia sa silangan. Mag-ingat, huwag sa huling sandali. Nakikita mo na naman ang mataas na sweep. Alam mo, sa oras na ito, malinaw ang mga taktikal na intensyon ni Francisco. Kilala niya ang kanyang sarili. Natalo sa nakaraang round. Ang isang ito ay may knockdown. Mga nawalang puntos. Umaasa ako sa oras na ito, sa isang knockdown na paraan, upang mapanalunan ito pabalik. Sariling mga nawawalang puntos. Naramdaman ni Francisco, pagpasok sa ikatlong yugto, naubos na ang pisikal na lakas. Kanan, nag-click siya ng ganito. Nakikita mo ang panggigipit at pagbugbog. Pindutin ang iyong katawan sa ganitong uri ng pagbugbog. Sa katunayan, ito ay mas natutunaw sa pisikal na lakas. Ang dalas ng pag-atake sa magkabilang panig. Lahat ay tumanggi. Pagkatapos ay nilalaro ang ikatlong round. 1-0 segundo na lang ang natitira. Sa oras na ito, mukhang mas aktibo si Francisco. Ngunit nang siya ay umaatake. Alam mo, may ilang suntok si Meng Guodong. Bagamat hindi gaanong mabigat ang pag-atake. Ngunit ito ay medyo malinaw at epektibo. Tinamaan ito sa ulo ni Francisco. Tapos na ang tatlong laro. Tapos na ang tatlong laro. Dapat si Francisco. Minsan ay nabagsak. Kaya ang iba pang dalawang pag-ikot. Kahit na ang mga ito ay maihahambing. Tignan mo ang mataas na sweep na ito. Sa pamamagitan ng guwantes na ito, nagulat ako dito. Tignan mo ang mataas na sweep na ito. Relatibong nagsasalita. Ang tuwid na suntok na ito ngayon lang. Ang paglalaro ni Francisco ay medyo hindi matatalo. Medyo maikli lang ang suntok na ito. Sa pagkakataong ito ay mas matibay na. Ang distansya ay mas naangkop pa. Susunod, ipapahayag ko ang mga resulta ng referee. Ang hukom no isa ay 30 tandang bawas 26. Hukom Yeri, 2 30 tandang bawas 26. Ang hukom no 3 ay 30 tandang bawas 26. Ang huling resulta ay ang kulang panig ay nanalo. Congratulations sa ating Chinese player na si Meng Guodong. Binabati kita. Siyempre, ito rin para sa mga kapatid na nagmula sa malayo sa Portugal. Palakpakan at paghihikayat.